Hello everyone. So yun po, good afternoon everyone. Maraming salamat po muna sa lahat po ng dumalo ngayon at sa mga dadalo pa po. Maraming salamat po at binigyan niyo po kami ng oras na ito para po maibigay namin ng training sa isang database natin for our legal research, which is CD Asia Classic Database. Good afternoon, everyone. Welcome to Navigating BAT State Use CD Asia Classic, a comprehensive training. My name is Jose Manuel C. Ramirez, your College Librarian 1 in Pablo Borbon campus. I will be your host for today. And the goal of this activity is to help the faculty navigate and integrate the CD Asia Classic and library resources in their teaching. We believe that this database will enhance your teaching and provide valuable legal materials for your students. So now for our house rules. As we are about to begin, we would like everyone to mute their microphones. Second, opening your cameras during the session is optional as we respect everyone's privacy and consider internet connectivity. However, you are welcome to open your cameras if you want, so that we can engage with you too. Lastly, we would like to remind everyone to please reserve your questions up until the end of our speaker's presentation. You may send your queries in the chat box so that it may be addressed during the open forum. So now, may we request everyone to observe silence for the invocation to be followed by the singing of the national anthem. Heavenly Father, we come to you today with humble hearts, seeking your guidance and wisdom as we begin this program. Lord, we ask that you would bless every person who has gathered here today, and that you would be present with us in a special way. We pray that this program would be a time of learning, growth, and fellowship for all of us. Help us to listen to one another with open hearts and open minds, and to support one another as we strive to serve you in all that we do. Please give us the strength and the courage to follow your will and to use the gifts and talents you have given us to make a positive difference in the world. We pray all of this in your holy name. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, tegas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, kuya ka ng magiting, sa mandulupin, di ka pasisingil, sa nagatang tutok sa simoy at sa langit mong panggaw, ay hinatang tulakawin sa pagkayang minamahal. Ang islang ng matawad mo'y tagumpay na nagtitindig, ang bituin at araw niya kailan pa may di magtitindig. Lumalang araw ng walhagit pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang inigaya ng pagkay mga amin, ang mamatay ng dahil sa'yo. So now, may I call on our Head Library Services,
Mrs. Annalisa A. Frane to deliver her announcement. Hello, Sir Audible. Yes, A ma'am. pleasant afternoon to all. First and foremost, I would like to thank you for joining this CD Asia Classic, a comprehensive training. So we are pleased to inform you that another training session to cater students who are now in the semester break will be scheduled. Maybe this is on August. Please note that for some participants, this session serves as a reorientation aimed at refreshing your knowledge and enhancing your familiarity with the platform. So as part of the attendance requirement, we kindly ask all participants to complete the evaluation form after the training presentation. So submission of this form is necessary for the issuance of your certificate of participation. For those who were unable to attend the live Zoom session, a recording of the training will be made available on the library's official Facebook page and YouTube channel. So lastly, I encourage everyone to make full use of the CD Asia Classic to enhance your legal research. Incorporating this resource into your research routine can significantly improve both the efficiency and effectiveness of your legal inquiries. So thank you, and we look forward to your active participation. Ayun po. Thank you, Mrs. Annalisa Ifrane, our Head Library Services. So now, may I call on Sir Darwin D. Santos, the Customer Service Division Supervisor of CD Asia Technologies. Okay. Good afternoon, everyone. Thank you, Sir Junel, Ana, para po sa introduction and sa hosting. Okay. Una po, salamat for para na-arrange po itong ating training session for today. So don't worry, this won't take much of your time. Mabilis lang naman po ito. I also encourage you to stay on, and as at the end of our session, meron po tayong konting Q&A. Okay? Ako po yung mag-a-ask ng question, and then meron lang kaming prepare na small token para po doon sa makakasagot ng tama doon po sa ating mga i-raise na questions later. 3 questions lang naman po yun. So I encourage you to stay on and listen carefully as we do the CD Asia Classic training presentation. Okay, so ano po ba yung CD Asia Classic? For those na familiar na before, kami po yung CD Asia or CD Technologies Asia. Para dun po sa mga nagpa-practice na ng legal research or professors na or lawyers na before pa, kami din po yung nag-develop at nung Lex Libris, okay? CD Asia Products or Lex Libris. So sa karamihan, mas kilala yung Lex Libris. So ito po yung naka-install sa mga, physically, naka-install doon sa mga workstations ng mga users. And hindi kailangan ng internet connection para maka-access. So as time goes by, nagkaroon na po tayo ng involvement na lahat na po ng mga libraries, lahat ng mga products that we have are all migrated na sa online platform. Okay? So ito po yung CD Asia Classic. Ang atin pong URL, so since ito ay internet-based, so kailangan po meron tayong, first and foremost, dapat meron tayong internet connection.
sa ating mga device. Okay? So ang kaibahan po nito doon sa Lex Libris before, hindi mo kailangang nandun ka sa iyong laptop or sa iyong desktop. So any device na merong internet connection, pwede nyo pong magamit yung ating CD Asia Classic. So ang ating pong URL ay www.cdasiaonline.com. So meron po tayong access to subscribe libraries. Ang available na library sa lahat ng nasa ating entire database ay 20. Ang sinubscribe po ng school ay 9 libraries. Namely laws, taxation, jurisprudence, SEC issuances, labor, banking, elections, DOJ at saka yung lexicon of Philippine legal terms. For this presentation, ang gagamitin po natin ay na sample para sa atin pong sampling ay laws at saka jurisprudence. Don't worry, yun namang pong parameter or phrase parameter or word parameters or search parameters na gagamitin natin for laws and juris will also be applicable doon sa ibang mga libraries. So meron po itong mga features such as tabular presentation of document parts, search through combined subscribe libraries, at saka creation of folders to store notes and bookmarks. Later on, ipakita ko po sa inyo how you can do these features. Upon keying in yung atin pong correct na URL, we will be directed dito po sa ating sign-in page or login page. So we advise for Windows users to use either Google Chrome, Firefox, or Microsoft Edge as your internet browsers. Okay? Kung may iba kayo, okay lang naman, pero we suggest using those three internet browsers. For Apple users naman, Safari is okay. And kung meron naman kayong naka-install na Chrome or Firefox, okay din naman. So ito po yung ating sign-in page. Sa ilalim ng ating sign-in page, makikita nyo lang yung mga available libraries that we have and yung short description kung ano yung makikita nyo doon sa libraries na iyo. Okay. Before signing in, meron din pong help na options dito po sa ating sign-in page. It contains tips kung anong mga hardwares na pwedeng gamitin, browsers na sinusupport that I was also able to discuss. You can also make use of forgot password. Okay. I think for BSU yata naka-disable yung change password. So kung we forwarded naman the list of user IDs and passwords. So ito ay for those na naka-enable yung forgot password. Also available din po yung meron din po tayong upon signing in your user ID for the first time, you will be asked to accept yung atin pong terms and conditions on the use yung ating CD Asia Classic. Okay? So meron din po diyang mga options sa ating help bar. Okay. Upon login, okay, sinign nyo na yung inyong correct login credentials, the system will open doon po sa ating homepage. So yung nakikita nyo po sa screen, yan yung ating homepage. Yung red top bar has the welcome screen with the name of the end user or kung ano man yung email na ginamit niya, and home, tsaka yung help icon. Yung home po, pag kinlik nyo yan, anywhere kung saan man kayo mapunta na doon sa ating while you do your research, clicking home will bring you back doon sa landing or doon sa homepage. So pag kinlik nyo po yung home, babalik kayo dito sa page na to kung saan man na kayo napunta while doing your research.
Yung help naman po, it contains these following topics. Okay, sign in, history, search, browse, at saka yung pag-contact sa CD Asia. Okay. So ito po yung mga samples ng mga topics na makikita nyo sa help. Another icon is yung My Subscription. Kapag kinlik nyo po yung link na yan, new pop-up window containing the list of libraries na sinubscribe ninyo with the corresponding expiration dates. So, notification lang po yan na ito yung mga sinubscribe nyo and yung mga expiration dates. Yung last icon on the red top bar is the WheelCog icon, okay, which when clicked will open a menu containing the switch theme, profile, feedback, and sign up. This will be discussed at the end of our presentation. Okay, so how do we find information dito sa ating CD Asia Classic? Okay. There are two main ways of looking for the information dito sa ating CD Asia Classic. First is by browsing. So ano po ba yung browsing? Yung browsing, wala pa tayong i-input na information doon sa ating system, doon sa ating search engine. Okay? Browsing, kumbaga titingnan natin yung mga contents, and as we browse, kung may makita tayo doong pertinent document na gusto mong makita yung full text, i-click mo lang, i-open niya yun. Okay? So how do we do browsing? To start browsing, click on the down arrow, okay, besides the word libraries. Okay? Para po ma-display yung mga subscribed library dun sa inyong subscription. Okay? Clicking that will display lahat po ng 9 libraries na naka-subscribe sa BSU. Okay? So let's say for example, you select loss. Selecting nga pala, you just tick the checkbox sa tabi ng library na gusto nyong i-browse. Kung mapapansin nyo po, doon sa kanan, nagbago yung view. Okay? The contents of the chosen library will be displayed on the right side of the screen. So itong loss na to, nakaselect si loss, ito yung mga main table of contents under the loss library. Okay? Ito yung na-mention kanina doon sa introduction na you can do multiple search sa isang search parameter. Okay? Let's say for example, gusto mong maghanap sa laws at saka sa jurisprudence, tick mo lang yung box sa tabi ng laws at saka jurisprudence. Okay? So pag gumawa na tayo ng search parameter doon sa dalawang libraries na yon, maghahanap. Note lang po na kung ang 2 or more libraries na ang sinelect ninyo, okay, mawawala na yung contents doon sa right side. Instead, babalik siya doon sa screen kanina, yung merong mga folders. Okay. So maglalabas lang dito yung contents kung isa lang yung library, pero pag multiple library na yung in-check, yung default na screen lang yung makikita nyo. Okay, for example, you want to browse under the laws and then further, gusto nyo tingnan yung statutes. Okay? Okay, mapapansin nyo po doon sa search in, napansin nyo na naka-select na siya sa laws. Okay? Tapos doon sa further, kung gusto nyo pang i-select, nandun na siya sa laws, tapos statutes, tapos gusto nyo pa sa Republic Acts, click nyo lang po yung Republic Acts. And then, doon sa type of issuance, madi-display yung Republic Acts. So, ibig sabihin po, nagba-browse kayo under the laws library, tapos statutes, tapos under statutes sa Republic Acts. Yung list of issuance na po na yan will be displayed in reverse chronological order. Okay. The interface will also show the number of documents, the default number of displayed items, and a page navigation to go to the succeeding pages. So naka-default po yan ang display natin ay 20 per page. Okay? Kung gusto niyo po yung paliitin, kung gusto niyo yung palakihin, pwede naman. Okay?
Depende kung gaano kalaki yung inyong screen. So kung gusto niyo mas madami yung i-display, pwede niyo naman yung lakihan. Okay? Yung page navigation, yung may nakaselect na number 1 dyan sa taas, yan yung first page. And then kung gusto niyo i-browse further yung second page, click nyo lang po yung number 2. Clicking on an issuance, for example, in one of these displayed Republic Acts, gusto nyo i-view yung full text, click nyo lang po yung isa na yan, isa dyan sa mga yan, to view yung full text ng issuance. So ito po yung makikita nyo doon if in case you select a certain Republic Act. So dalawang tab po yan, original law, okay? Actually tatlo, nakahiwalay lang yung isa. So yung first tab po is the original law. It contains the complete text of the law or issuance as it was passed. Okay? So ito yung full text kung paano siya na-pass itong law na ito. Wala pa yung mga revisions and amendments. If you want to view yung full screen, click nyo lang po yung maximize na button sa tabi. Okay, ang gagawin lang yan, i-eliminate nyo lang itong extra tab na meron kung gusto nyo lang i-view ng full screen yung inyong screen. Okay. To exit the full screen, click nyo lang po yung button na maximize ulit. Okay. Yung next na tab after the original law is the cited in na tab. Ano po ba tong cited in? The cited in tab contains a list of issuances which have cited the law being viewed. So, ang makikita nyo po dyan sa cited in, yung lahat ng mga issuance na nag-cite doon sa original law na tinitignan mo. In this case, kanina we're looking at RA 8424 or the NIRC. So, ito po yung mga issuances na nag-cite doon sa RA 8424. Okay, so ito po yung cited in. So lahat po ng mga issuances na makikita nyo sa cited in are all live links. Okay, so pag kinlik nyo po yung isa dyan, will bring you doon sa full text ng issuance. However, note must be made that if the user is not subscribed to the library containing the cited reference, magkakaroon lang po dyan ng notification stating that he is not subscribed to the library. So in case, for example, merong mga cited in document dito na doon outside of the libraries that you are subscribed to, okay, pag kinlik nyo po yun, magkakaroon lang yan ng notification. Pero kung lahat ng mga issuances na gusto nyong i-view, subscribe kayo doon sa siyam na libraries na yun, it will be available for you to view yung full text. Okay, so for example, gusto mong i-view yung RA 11976, which is the EOPT Act. Okay, hindi mo na kailangan lumabas doon sa home, mag-search ka ulit under laws, under Republic Act, and then i-type mo 11976. Hindi na. Click nyo na lang po itong ease of paying tax na link na makikita nyo dyan. Will display yung full text ng issuance na yan. So yun po yung cited in. Okay? Cited in contains the list of issuances that cited the original law that you are presently being viewed. Okay? Doon naman po further right is the list for cited references. Doon naman pong cited references, it contains a list of issuances cited within the issuance being viewed. So ito naman pong cited references, ito naman po yung mga issuances na na-cite doon sa present document na tinitignan ninyo. Okay? So wala na tayo doon sa RA 8424 kanina, nandito na tayo sa RA or the EOPT Act. Okay? Yung cited reference niya, yun naman po yung mga issuances na mention or na-cite dito sa Republic Act na ito. Okay? So ito pong nandito sa kanan, yung RA 10173 at saka RA 8424, na-mention po siya dito sa issuance natin. Clicking one of those links, hindi niya pa kayo dadalhin agad
doon sa mismong full text ng law na gusto mong tingnan. For example, gusto mong tingnan tong Data Privacy Act of 2012. Pag kinlik mo siya, dadalhin niya po muna kayo doon sa part nung original law na view mo kung saan siya na-mention. Okay? So na-mention yung Data Privacy Act doon sa Section 46 ng EOPT Act. Okay? And then further, kung gusto niyo makita yung full text, click mo lang yung live link na yan. Dadali niya kayo doon sa full text ng RA 10173. Also note that every time you open a document, okay, every time na mag-click ka ng link na yan, every time na mag-view ka ng isang document, mag-double click ka doon sa present na result ng iyong query, will open a different tab, a new tab doon sa iyong internet browser. Okay? So baka mapansin nyo, as you open, dumadami yung tab doon sa itaas. Okay? And then, kapag ka nag-back ka, nag-disabled yung back. Ibig sabihin, bagong tab kasi yon, yung mga previous na screens na makikita mo is in the different tab. Okay? It's either you close the screen, kung tapos ka nang basahin yung document na yan, either you close it or puntahan mo yung ibang tab na nag-open before it. Kung gusto mong bumalik doon sa original document na tinitignan mo. Okay, so yun po yung pag-browse ng laws. Okay, let's go naman sa pag-browse ng jurisprudence. Same lang din naman po as procedure dun sa pag-browse sa laws. Okay, so click lang po natin yung jurisprudence na lagyan natin ng check and then magkakaroon siya ng contents sa bandang kanan. Okay. Instead of a list of issuances, yung coverage years ang makikita nyo po sa ating jurisprudence. Again, it is arranged in reverse chronological order. So click on a year to display the list of cases. Let's say 2024 yung kinlik ninyo. The list of cases for the chosen year will be displayed in that order. And if you want to view yung full text, again, double-click it para mag-display yung full text ng issuance. Doon po sa list view, pwede nyo pong i-arrange yung order ng documents either alphabetically or in chronological order. Okay? Just click yung upward arrow beside the reference number. So kung gusto nyo pong maiba yung arrangement kasi ang default po ay reverse chronological, kung gusto nyo arrange siya alphabetically according to doon sa reference number, click nyo lang po yung up arrow button sa tabi. Or kung gusto nyo baguhin yung order ng, baliktarin nyo yung order ng date, gawin yung chronological naman, doon naman po sa up arrow ng date kayo i-click yung up arrow button. Okay, the reference number, kung after clicking it, will be rearranged alphabetically. Going back home, yung second way po, second main way ng pagkuha ng information dito sa ating CD Asia Classic is by searching. Okay? So baka ito po yung most common way na pwede natin gawin while using yung CD Asia Classic. So ito po yung meron na tayong data na hawak natin and gusto nating i-feed doon sa system, doon sa search engine para bigay sa atin yung information or yung document na gusto natin. Okay? So, note lang din po na yung ating search engine works in a way na kung ano po yung i-type natin na information sa kanya, kung ano yung word or kung ano yung phrase na itinype natin doon sa search engine, yun po yung hahanapin ng system for us. Okay? Verbatim kung ano yung itinype natin sa kanya. As we improve yung atin pong search engine sa CD Asia Classic, baka magkaroon po ng mga AI feature yung ating CD Asia Classic, pero it's not yet available for CD Asia Classic. So nandyan po yan sa ating pipeline for
ating improvements. Pero for now, kung ano po yung itatype natin na letters or numbers na doon sa ating search engine, yun po yung ibibigay na information sa atin. So ito po yung gagamitin nating dito sa left side, ito yung search query template na gagamitin natin. Okay? So you select the library and then yung term dito nyo po itatype kung ano yung words or phrases na gagamitin nyo. Title, kung meron na kayo nung short title ng document na hinahanap nyo, whether it's a Supreme Court decision or a law or anything dyan po sa title. Okay? So kung alam nyo na kung ang sinesearch ninyo ay yung alam nyo na yung some words dun sa title, dito na kayo sa title, wag na dun sa term. Okay? Kasi dun sa term, doon siya sa body maghahanap. Number ng document. Okay? Ponente, kung ang naghahanap kayo ng mga Supreme Court rulings na sinulat ng specific na mga Supreme Court Justice, so i-type nyo lang dyan sa ponente yung kanyang last name. Citation, kung ang inyong data naman po ay it's either a PhilRep citation or SCRA citation. Date, ang default po niyan, kung wala tayong ilalagay dyan, is magsa-search siya sa entire library. Okay? So from 1901 up to present, maghahanap siya. Pero kung gusto nyong i-limit to from what year to what specific year, pwede nyo po yung i-limit dyan. Let's say for example, nag-type po tayo doon sa search term natin, psychological incapacity. Okay. So napapansin nyo po, kung mapapansin nyo, naka-enclose in quotation, open and close quotation yung psychological incapacity. So ang ginagawa po niyan, hahanapin niya yung phrase na psychological incapacity as it is. Okay, magkatabi siya kasi nilagyan natin ng open and close quotation. Pero kung one word lang po yung itinype nyo doon sa ating term, doon sa query template natin, hindi nyo na kailangang i-enclose. At hindi kung multiple words naman yung ititype nyo pero hindi nyo naman siya gustong makita na magkakatabi, okay, kahit saan, basta makita nyo yung mga words na yon, huwag nyo nang i-enclose sa quotation. Pero if you want to do a phrase searching, that's where you use yung open and close quotation. So as you hover your mouse doon po sa ating search na word, yung nakikita nyo dyan sa taas ng results for search, there are 263 na documents na meron yung phrase na psychological incapacity. Library all, ibig sabihin hindi kayo namili what specific library yung gusto nyong paghanapan ng word yung phrase na psychological incapacity. Okay? So reference po yan, nasasabihin niya sa inyo, will inform you kung ano yung ginamit yung parameter and kung saang libraries kayo gumawa ng search. Again, yung display ay default lang. Pwede nyo palakihin, pwede nyo paliitin. On the upper right side, ng interface din natin, makikita nyo po dyan na meron kayong diskette icon. Okay? Ang gagawin po niyan, pwede nyo i-save yung search results dito sa ginawa nyong search parameter na to. Okay? Ang use po nito, let's say for example, hindi ka pa tapos i-browse lahat ng mga results na to. Okay? And sa susunod na mag-login ka, ayoko nang mag-type ulit ng psychological incapacity. Or worse, medyo nahirapan kang hanapin itong set of results na ito. Ayoko nang ulit gawin yung aking ginawang search parameter. Gusto ko pag login ko, nandun siya ulit. Okay. So pwede nyo po siyang i-save using yung diskette icon sa tabi niya. And then, pag na-save nyo na yon, meron lang notification dun sa baba that your search has been saved. Okay. To remove it, pwede nyo naman po siyang tanggalin after you use yung pong save search na ginawa. Okay. Since a search was done through all subscribed libraries, ibig sabihin,
kung kayo ay subscribe to 9 libraries, lahat ng 9 libraries na yun, hahanapan niya ng psychological incapacity. Okay? So, kung gusto nyo medyo arrange yung inyong results na lumabas, the user may group together similar issuances by clicking on the upward arrow besides the reference number. So, kung gusto nyo i-group together lahat ng mga SEC issuances, lahat ng mga GR numbers na nandyan sa reference number, lahat ng mga Republic Acts, i-click nyo lang po yung reference number. Okay? The reference numbers will be grouped alphabetically. Okay, the arrow besides the date will likewise be used to sort yung atin pong results from reverse chronological to chronological. For Supreme Court issuances naman po, ito po yung ating document view. Kung napansin nyo, nagkaroon siya ng hindi na cited in lang yung nakita nyo at saka cited references. Okay? For Supreme Court issuances, magkakaroon po kayo ng ganitong mga views. Okay? First po is yung decision na view. Okay? It contains the text, the full text of the decision. And when available, the Philippine Report citation is indicated on the upper right corner. So kung meron pong citation yan, kung scratch citation or field rep citation, magkakaroon yan doon na sa taas ng notification. Okay. Ang next po na tab is yung separate opinions. Okay. So separate opinions contains the list of names of the writers of the separate opinions and their stand. Okay? So, if you're looking at a Supreme Court decision, nakikita nyo siya dun sa pinakababa, yung mga separate opinions ng mga justices. It's either just a separate opinion, dissenting, or concurring opinion. Okay? So, dito makikita nyo po yung list. When an item is clicked, makikita mo nyo po yung full text ng kanyang separate opinion na ginawa for that particular Supreme Court case. Okay. Again, pwede nyo po itong these are all links, live links, yung may makikita kayo dyan, mga naka-underline, and pag hinover nyo yung mouse dun sa word na yon, pag kinlik nyo, pupuntahan niya yung full text ng issuance na gusto nyong basahin. Okay, close nyo lang po kung tapos nyo na siyang basahin. Other tabs are synopsis and syllabus, which are available for selected cases. Okay, so kung kinlik nyo yung synopsis tapos merong lumabas, okay, available yon, and then same for syllabus. Kung wala naman po, may notification din doon na there are no available synopsis or syllabus for this particular case. Cited in, na-discuss ko na kanina doon sa laws, ito pa rin yun. Cited in, it contains a list of issuances which have cited the case being viewed. Okay. Same for cited references. Okay, again, clicking on one of those cited references will not bring you directly doon sa sa full text ng issuance, but doon sa part kung saan na-mention yung particular document na yun. Okay? Clicking on the link again will bring you doon sa full text ng issuance. Okay. Other search tips na pwede niya po namin i-share sa inyo is we can make use of 3 different connectors while doing our research. Okay. So yung first na connector po is yung connector na end. Okay. Gagamitin natin po siya kapag ilalagay na po natin siya doon sa search parameter, dapat naka-all caps yung end o yung ating mga connectors. Okay. So let's say for example, we typed in murder and rape. Okay? So dapat po naka-all caps yung end. In that way, iti-treat ng system natin na
na connector yung end. Kasi kung small caps ang nilagay nyo dyan, hahanapin niya yung mismong word na end. Okay, so ano po ba ang bibigay sa atin ng murder tapos and rape? So ang gagawin po nun, hahanapin niya yung murder in one document. Dapat within that same document, makita niya yung salitang rape. Okay? Bago niya sa'yo ibigay as a successful hit sa iyong query. Okay? So kung murder lang yung nakita niya, wala siya nakita anywhere in that document na rape, ibabypass niya siya. Kaya hindi niya yun ibibigay sa'yo. Okay? So kapag gumagamit po kayo ng and, hindi naman siya nakalimit sa one word. Okay? So pwede rin niyang naka-phrase. Okay? For example, value-added tax na naka-enclose in open and close quotation, tapos and, tapos yung kabila ay exemption. Okay? So hanapin niya yung value-added tax tapos yung word na exemption. Okay? So yun po yung and. Dapat masatisfy niya both yung nilagay niyong phrase or words doon sa ating connector. Yung second connector po is yung connector na or. Ang gagawin naman po niya, ibibigay niya sa'yo either one of the phrase or word na nilagay mo doon sa connector or both. Okay? So, mas madami yung ibibigay sa'yo na result kapag or yung ginamit mo kesa dun sa and. Okay? So, yun po yung second. Yung last na connector po natin is yung connector na or. Not. N-O-T. Okay? So, ang ginagawa naman po niya, ini-eliminate niya yung words or phrase na nilagay mo after the connector not. Okay? So, for example, you type in murder, not rape. Okay? Ang gagawin niya, hahanapin niya yung word na murder, pero within that document, dapat wala siyang makitang rape. So, otherwise, hindi siya ibibigay as a successful hit. Okay? So, ang difference niyan, kung ilalagay ko lang simply murder, hindi ko nalalagyan ng not rape, ang difference niyan, pwedeng pag may nakita siyang rape, doon sa document na yun, ibibigay niya pa rin sa'yo. Ayaw mo nga. Diba? Ayaw mo nga siyang makita doon sa iyong search results. So, yun po yung tatlong connectors, yung connector na and, or, at saka not, which should be used na all caps yung ating ito-type na characters. Yung next other tips na pwede po natin gamitin is yung proximity searching. Okay? So for example po, nag-type tayo ng phrase search, nag-type tayo persons with disability. Ito po yung nasa screen natin. Okay. Or pwede rin pong tayong nag-type tapos in-close natin. Tapos pag in-enter natin, walang hit na lumabas. Okay? So, pwede po yan na yung ginamit yung phrase search, hindi yun yung exact na ginamit nung sumulat o gumawa nung law or nung Supreme Court decision na tinitignan mo. Baka hindi yun yung exactly the way na sinulat niya. Okay? Baka pinagbali-baliktad niya, ni-rephrase niya. Okay? So, doon po natin magagamit yung proximity searching. In this example, we typed in persons with disability. Ang lumabas po na result natin ay 7 na documents. 7 search results. Okay? Okay naman, may lumabas. Pero baka wala dyan. There are instances na wala dito yung hinahanap kong document. Okay? So baka isinulat siya in a different way. So gagamit po tayo nung proximity searching. Ang symbol po niyan is yung tilde sign sa tabi, yung at sa keyboard nandun po yan sa tabi ng ating number 1 na sa keyboard natin nasa left side. We call it tilde sign. Okay? So ang format po na gagamitin natin sa paggawa ng proximity searching ay yung nakikita niyo sa screen, persons, tanggalin niyo na po yung mga conjunctions or prepositions na sa inyong search na ginamit. Ay yung mga keywords na lang. So eliminate na natin yung with. Ay persons, disability, naka-enclose in open and close quotation,
followed by the tilde sign, proximity search, and then a number. Okay, so ano po yung gagawin nito? Persons, disability, tilde sign, 10. So ang gagawin po nito, hahanapin niya yung persons, tapos yung disability, within 10 words of each other, in any order. Okay? So kahit mauna si disability, kahit mauna si persons, bibigay niya yun sa'yo. Okay? So kung mapapansin niyo po, from 7 documents, dun sa nilagay nating persons with disability, naging 39 documents. Okay? Kasi lumabas pa rin yung persons with disability. Pero kung mapapansin niyo dito sa mga naka-highlight, pwedeng persons under disability, binigay niya yun sa'yo as a result, or disability of persons. Okay? So in one search parameter, in one search command, so marami siyang binigay sa iyo na mga permutations doon sa search parameter na kiniin mo sa kanya. Okay? Another use of this, let's say for example, binigyan tayo ng assignment or nagbigay tayo ng assignment in this case na please look for cases na involve si President Joseph Estrada. Okay? So ang gagawin, tatype nyo dun sa title Joseph, dun sa aring query template, Joseph Estrada. Okay, kaya lang, may result naman yan. Most probably may result naman yan. Kaya lang, baka yung hinahanap mong case, hindi yun. Yung pinahanap sa yung case, hindi yun yung lumabas. Kasi doon sa hinahanap mo, na-mention siya as Joseph Ejercito Estrada. Okay? So without typing in yung Joseph Ejercito Estrada, pwede nyo pong gamitin yung proximity searching. Joseph Estrada, tilde sign, close nyo sa quotation, followed by a number. Okay? So pwedeng 2 lang, pwedeng 1 lang, okay lang yun. Okay? Yung number na yan can go as high as 999, pero of course, the lesser the number na ilagay nyo dyan, the more probability na mas mayroon pa silang connection sa isa't isa, yung mga search words na nilagay nyo dyan. Okay? And it's also not limited to 2 words. Example lang natin yan. Pwede yung 3, 4. Okay? So basta pag nilagay nyo dyan, ginamitan nyo ng proximity search, hahanapin nyo yan, depende doon sa number na nilagay ninyo. Okay? In any order, so kahit na pag rumble nyo yan, okay lang. Hahanapin niya pa rin yan in any order. Okay? So yun. That will help you as you go along with your research. Yung first po dyan is yung notes na toolbar. Okay. So as you read a particular case, for example, meron kang nakita na meron kang nag-pop sa mind mo na ayaw mong makalimutan. Okay? So pwede nyo po traditionally susulat natin yan sa isang papel or gagawa tayo ng separate na document, Microsoft Word, doon natin itatype. Okay? So pwede naman yun, or pwede nyo naman gamitin yung notes na feature dito sa ating CD Asia Classic. So to open up tapos yung note mo, lagay mo dyan, may limit lang po siya na 500 words. Okay? So short notification lang ito, hindi kayo pwedeng mag-copy and paste ng another document dyan na mahaba. Okay? Short note lang. Tapos ang default na pagsasavean niya is yung notes na folder. Pero if you want to create your own, pwede naman. Okay? So let's say nag-create ka ng bagong folder na psychological incapacity. Okay? So nakasave siya under na notes na folder and then subfolder niya psychological incapacity. Okay, click on save.
First, magdi-display siya na nag-create na muna siya ng folder na ginawa mo. And then clicking on save will display yung notes na ginawa mo. Newly created notes will be displayed in the home page. Okay, so yung mga recents na notes na ginawa mo, maka-display yan dyan. Pero yung mga dati na, later on, ipakita ko sa inyo siya nakikita. Okay, pwede rin po kayong mag-print or save as PDF. Doon po sa ating doon sa ating live version ng CD Asia Classic, nakahiwalay na po yung print at saka save. Okay? So madali naman siyang maintindihan. If you want to print, pwede mo siyang i-print into a file or pwede mo siyang i-print into a hard copy ng document. Okay? So select nyo lang po yung mga lalabas na mga dialog box as you click yung yung print or yung save na options. Copy. Yung pong if you're looking at a particular document and then click nyo yung copy, it will automatically copy the full text nung isang decision or isang law na tinitignan ninyo. Okay? So pag kinopy nyo po yan, automatically, pag pinaste nyo yan dun sa Word, okay, yung full text yung makakopy niya. Okay? Tapos, meron lang po kayo diyang makikita sa baba. Anything na i-copy ninyo, meron yan po mag-a-appear sa baba na document citation. Automatic lang po yun, default yun, na meron siyang document citation dun sa baba. Okay, you can also send directly via email. Okay? Click nyo po yan, may dialog box na lalabas. Click in your recipients, yung subject matter, kayo na pong bahala, your short message, and then click nyo yung send. Sa recipient, ang makikita nyo po dyan yung, it will be received as a PDF attachment. Next is yung bookmark. The user can also bookmark the document for later reference. So let's say, again, kung hindi ka pa tapos basahin, ayaw mo na siyang hanapin ulit, pwede mo na lang i-bookmark tong document na to. Pwede mo rin baguhin yung title, folder. If you want another folder, okay lang, create ka na lang. Okay. So makikita nyo po yung mga previously na ginawa nyong bookmarks and notes dito sa ating history. Dun sa folders pala natin, sorry. Folders, the bookmarks, at saka notes. Clicking on that will bring you dito po sa display na to. Okay? Tapos yung iyong mga ginawang mga folders, kung meron man. Okay? Okay? So bookmarks, kung gusto mong i-view, click mo yan. Kung tapos ka nang basahin, pwede mong i-delete na after. Doon naman po sa baba, yung history, diyan naman po yung lahat ng mga sinearch natin. Nakalimutan ko lang i-mention kanina, yung atin pong system automatically save yung ating first 50 na sinesearch natin or view nating document. Okay? Kung nakalagpas ka na doon, nasa ika-51st ka na, magdi-delete na siya ng mga una mong searches na ginawa. Okay? So kung hindi mo yan gustong ma-delete, i-save mo na lang as shown earlier sa ating presentation. So view all saved searches, click mo lang yan. So dalawa yung list for searches and for document, parehas lang yan. Isang save, isang all. Save yung mga manually sinave mo. All, ito yung mga list na ang system ang nag-save. Okay, you can use the trash icon to remove the document from the list. Same with the document tab. Okay? So anything na visit mong document will be automatically saved again doon sa all na tab. Okay, lastly, okay, yung atin pong settings na icon or the WCAG icon, meron diyang option na switch theme for those na sanay na naka-black theme yung kanilang browsers or yung kanilang mga devices. Pwede nyo siyang switch theme. Ganito po yung makikita ninyo. Okay.
So, naka-black lang yung background. And this option is not available, yung kung inyong pag-change ng password. Pero you can change the password. Pwede nyo naman po yung sabihin sa amin kung gusto nyo manually i-change yung password for particular user. Pero the user itself cannot change yung inyong mga password. Okay, pwede rin po kayong mag-feedback. Okay, kung meron kayong mga suggestions, kung meron kayong mga questions, comments dun sa ating CD Asia Classic, pwede niyo po yung isend using yung feedback button doon sa ating settings na icon. And then send nyo lang yan, it will be brought to us via email also. And then we'll reply to you as soon as we receive yung inyong feedback. Okay, so yun po yung aking presentation for today. Maraming salamat po for listening. And as mentioned po kanina by Ma'am Ana, you can scan yung atin pong evaluation form. And then that will serve as your attendance na din po siguro para sa inyong certificate. So bigyan ko po kayo ng time to scan yung atin pong QR code. So while we're doing that, Sir Jonel, kung meron po kayong additional Yes po. gustong sabihin sa atin. Yun po. Thank you so much po for that amazing presentation po. Mukhang marami po talaga kami natutunan regarding sa features and ayun, capabilities po ni CD Asia Classic. Then ayun po, reiterate ko lang din po yung sinabi natin with regards to evaluation form. This will serve as your attendance. At the same time, ito din po ang magiging basis namin for your certificate of participation. Ayun po, yes po, meron po tayong certificate of participation na ipapamigay sa mga makakasagot po ng ating evaluation form na nandito din po sa ating Zoom meeting ngayon. Then ayun po, habang nagsasagot po siguro kayo ng evaluation form, ayun, habang pinipicturean niyo po, ayan, sinad na po ng aming staff po na si Ms. Rina Arellano ang aming link po. If ever naman po medyo nahihirapan po kayo mag-scan. So I believe after po ng evaluation form natin, magkakaroon po tayo ng munting kasayahan, munting games from CD Asia Classic po. Sponsored po nila. So magkakaroon po tayo ng mga mini tokens. Sir, pwede nyo po ba kaming itis dito kung ano po ba yung pwede nating mapanalunan with regards dito? Okay, salamat Sir Janelle. So, Opo. meron naman na po yung link sa ating chat box. So, i-forward ko na lang po ito ating presentation. Okay. So, I hope everyone listened kanina. So, as mentioned, meron lang tayong tatlong very simple questions na lahat naman po yun na-discuss kanina as we go along with the presentation. So, ang gawin lang po natin ay gamitin na lang po natin yung chat box sa pag-key in ng inyong mga sagot. Okay. Doon po sa ating very simple questions. So, maliit lang naman po ito, very small token. Ipapadala po namin ito physically kung sa school. Ano lang po ito, 200 peso na Starbucks gift certificate. Okay, doon sa mananalo. So, maliit na token lang pero pwede nang pangkape. Okay. Para po doon sa ating first na question, ang makakuha po ng token, ng first token natin is yung unang makakasend ng tamang sagot. Okay? So, as mentioned kanina, ito na po yung question. What is the CD Asia Classic feature that will show you the list of issuances cited within the issuance being viewed? So ano po yung CD Asia Classic feature na magbibigay sa inyo ng list ng mga issuances na na-cite within the issuance being viewed?
So ang una pong maka-key in ng tamang sagot is yun po yung dito po sa chat box ko kung sino yung unang maka-key in ng tamang sagot. Yes po, sir. Nakikita nyo naman po yung mga responses po nila. Ayan po. Nakikita ko po. Yes Um, po. Tama naman po, kaya lang wala pang correct na term doon sa na-mention ko kanina. Ngayon po, sir. Kung wala So, pong makakabigay ng tama, pwede na natin i-consider. Ayun, meron eh. Sorry. ayun, meron na. Yun. So, meron pong nakatama si Ma'am Maria Paula Gabriel Palacios. Ayun, So, ang correct congrats answer po is yung cited references. Okay. Salamat ma'am. Pa-note na lang sir. Yung Yes po. nanalo sa unang Notifying lang po GC. our winners. I-send ko po here. Later on after po ng ating next two questions para po yung mga mananalo pa po. Magsisend po kayo sa amin via email po. Then, after na lang din po sir ng ating presentation, mag-picture na lang din tayo with the winners Okay. para mas maganda po sa documentation at ano din po sa verification po natin. Okay sir. Okay. For the second question, hindi po yung first na mag-send ang mananalo. Ang mananalo is yung second sa list ng chat box dito sa end ko. So sino yung pangalawa na magsisend ng tamang answer. So what are the three operators that you can use in formulating your search parameters? Banggit ko po yan kanina. Ano po yung tatlong connectors na pwede natin gamitin as we do our search parameter. Okay. Ayan, pinusuan na. So ang winner natin for this question is Sir ba ito? Sir Elijah Espiritu. So siya po yung pangalawa dito sa list ko ng mga nag-send ng correct answer. So ang correct answer po ay and, or, at saka not. Okay. Last question ay third to send naman po ng incorrect answer. Okay, so yung pangatlo naman po na magsisend. So hindi lang pabilisan, konting diskarte din kung pangatlo ka. So show me a correct format or search parameter when using a proximity search. Show me a correct format or search parameter when using proximity search. Third to send the correct answer. Ayaw nila mag-send kasi Yes sir, medyo mahirap na tayo yung questions nyo ngayon. mahirap Yes. ba yun? Apo po. Ayan po, mag-send lang po kayo. Ayan, mukhang may technique po si Ma'am Karen. Tama po ba ang kanyang sagot? Later so on po. Okay. Sabi nga. Yes Third. po. Third na nag-send. One, Third na nag-send. Yes po. two, three. Tama-tama po ang pangkape natin ngayon at maulan. Ayun. Okay. So ang correct po na format is yung sinend in ni Ma'am Giselle Vergara. So contract breach damages na naka-quote in, naka-select in quotation, tapos followed by the tilde sign and followed by the number. Okay, so sir, hopefully na-note po yung tatlong winners ng ating SBGC. Yes po. Can I ask po the winners to
open their camera para lang po magkaroon po tayo ng picture taking. And you can also send here. Yes po. Ito pong aming email para po ma-document lang din po namin na kayo po ang winners natin. Yan po si Mr. Elijah, si Miss Giselle Vergara, and si Miss Palacios po. Ayan. Ayan po. Ayan, ay, go lang po, Ma'am Reyna. Sige po. Okay, smile po tayo. 3, 2, 1. Saba po. 3, 2, 1. Thank you po. Congratulations po. Ayun po, congratulations po. Pa-email na lang din po kami para doon na lang din po yung communication natin with regards to the SB vouchers po. Congratulations po. Okay, so this part naman po, kung meron kayong mga clarifications dun sa atin pong presentation kanina, meron kayong mga gustong malinawan, gustong masagot, now is the time. Kung meron po kayong mga questions dun sa ating presentation, kung kaya kong sagutin, I will try. Kung hindi, I will get back to you para mas tama yung aking isasagot. So you can key in your dyan sa chat box or you can unmute yourselves. Yes po. Okay lang. You can unmute, yes po, you can unmute yourselves po or chat in the chat box. Then after po na ito, magkakaroon lang po tayo Yourselves? na Okay saglit lang din na photo op, then last reminders lang po after the training. So ayun po sir, no, siguro habang nag-iisip po sila ng questions nila or habang nag-iisip po sila ng questions or nagta-type, personally po, ayun po, maganda po talaga yung CCT Asia Classic natin, no, kasi madami po siyang features, talagang maganda po talaga siya, as a comment lang po from your college librarian. So nakita po natin, actually ang nagustuhan ko po na feature sa training natin sir is yung cited in feature. Kasi po kung ako po, syempre kung ako po magli-legal research, hindi naman po ako law student or something. Pero I believe naman po kasi lahat naman po ng field is talagang under the law. So everyone can really use this platform, although this platform will be utilized more by the College of Law. Pero some way or some form, lahat naman palagi tayo nakaangkla sa batas, which is ayun. So pag nagre-research po ako as a student, as a professional, as someone who is for masteral thesis, magagamit po talaga natin to. And ayun po, I encourage everyone sa mga teachers po natin dahil mapapadali po talaga natin ang buhay ng mga students, which is, syempre, ang counterpart po kasi nito is yung sa Google lang. Sa Google lang kasi hindi siya filtered siya. Hindi siya filtered, so dahil ngayon, sa false information na lumalaganap, mas maganda po pag nasa loob tayo ng isang platform na alam natin na secure and by law din po sila. Syempre, mga registered business sila, hindi sila pwede maglagay dyan ng Saka all documents ng po mga- na nasa ating libraries are all official, galing sa mga official sources. Yes po. Ayun po, thanks po Sir Darwin. Kaya I encourage everyone po to use our CD Asia Classic. And congratulations to all of our winners. So yun po, meron pong magtatanong po kay Sir. Habang nandito pa po, para mas madali po ang queries natin. Pag magkaroon naman po kayo ng future queries, you can contact naman po us using our email din sa elvira.librarypb@g.bat.stu. Doon lang po tayo or doon sa Facebook page namin. Responsive naman po kami.
So As any you questions use po? the software, siguro doon naman pwedeng magdatingan yung mga questions as kung ginagamit na. Okay. So kapag gano'n naman po, pwede nyo naman as Sir Jonel mentioned, pwede nyo pong i-course through sa kanila yung inyong mga queries, and then pwedeng sabihin nila sa amin para masagot namin yung inyong mga future queries. Sir Janelle, merong question si Sir J. Yung sa part po namin na napadala na namin yung usernames and passwords. I don't know lang kung how the school is Yes po. Yun po, Sir Jay, sorry. Haramilya. Yes po, sir. Actually, nabigay na po namin to sa mga college departments. Usernames and passwords are readily available na po. You can either communicate po with your college department through their email or sa amin po directly. Pwede naman din po kami magbigay. Just inquire lang po that you need an CD Asia Classic. Yun po. Ayun po. Thank you din po, Sir Jay. Ayun po, Sir Jay. You can email us po here. At our official email po. Or sa aming Facebook page, you also respond to our messenger sa Elvira po natin. Sa Elvira Messenger and Elvira email. Both po yan. Pwedeng gumagana po yan. And thank you so much po. So yun po, we will give last minutes. Siguro po kung may questions pa po, para lang po makita natin. After a minute po, kung wala na po tayong questions sa pahabol, pwede nyo pa rin naman pong ihabol doon sa email namin or doon po sa sinend ni Sir sa mismong platform naman na queries. Yes po, may nag-open mic. Sir Gedion. Yes po, nag-open mic po kayo, may questions po kayo. Ay, sir, ayun. Mukhang napindot lang po ata. So now, kung wala na pong further questions na, no, we can proceed na po to our photo opportunity that will also be part of our documentation and your certificate of participation signed by Mrs. Anna herself, Doc Neri Maluluan, and Sir Expedito, our Chancellor. Ayan po, let's open our camera po. If kaya po.
Ma'am, should I unshare my screen? Or okay lang po yan? Sige po, okay lang po na nakashare pa rin po. Okay, smile po tayo. Medyo madami po ito, pero sige po. In 3, 2, 1. Next po. Okay. 3, 2, 1. Last slide po. Sige po. 3, 2, 1. Ay, meron pa po. Isa pa po. Last po. 3, 2, 1. Okay na po. Thank you very much po. Thank you po. Thank you, CD Asia. Sir, salamat po. Thank you all for Salamat, attending Ma'am our Ana, class. Sir Janelle, salamat po. Thank you so much po. So yun po, kung nakuha nyo na po, kung may kailangan po kayo sa mga evaluation form natin, kung di nyo pa po nakita, isi-send po ulit natin. Ma'am Rina, pwede po bang pasend ulit sa ating chat box? So kung wala na po tayo, nakapag-evaluation form na po tayo, pwede na po tayo mag-leave sa ating Zoom meeting, and our student training will be scheduled po, no? As said by Ma'am Ana, later this August 2025. Thank you, Sir Junel. Thank you po. Bye.